Welcome to our program, God Our Teacher, or otherwise known as GOT. This is now the part 9 of the third live session of Audrey's YouTube streaming with me as his guest. I'm sorry. Medyo bulol-bulol ako palagi akong bulol-bulol dahil may mild stroke ako. Since 2023 dahil sa mild stroke. At anyway, nakahula naman sa Isaiah 32 verse 1 to 5 na mga bulol-bulol pwede mangaral. Humahatol pa, humukumpas mga anghel at mga tao kasali sa Adjisinyo. Kasama namin ang Espiritu Santo. Hindi ka pwede magkukumpong wala kang Espiritu Santo. Pati si Kristo, sinasabi ni Kristo sa 5:29 5:31. At saka sabi ni Pablo, kasama niya ang Espiritu Santo sa paghukom sa 1 Corinthians 7 verse 40. Yun po ang paniwala natin. That is our faith. Faith in the Holy Spirit within our hearts, who lives within the heart of God and also in our heart. That Spirit is of the Father, with His children, also with His children, like us, who believe the apostles' hearts, which is now written, the contents of their hearts, their judgment. We can read now about what is right and what is wrong, about the righteousness. The kingdom of God is in their heart. Jesus Christ said. 17 of Luke, verse 21, at saka nung natanggap ng mga apostol sa kanilang puso, sumusulat na sila kasi may espiritu na rin sila. Ang nasa loob mo, na ang kaharian ng Diyos ay nasa loob mo, nasa inyo, yun po sa kanilang mga puso. Nanahan ang Diyos, yun po ang kaharian ng Diyos. Ang kaharian ng Diyos, naghahari ang Diyos sa kanilang mga puso sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ganun kalalim ang paghari ng Diyos. Puso ng tao. Ibig sabihin, hindi tayo robot. May free will tayo. Ang puso natin may free will kung saan ang galing ating pag-isip at ang lahat ng ating magawa kung ano siya sabi ng ating dila. Nagsisinungaling o hindi. I didn't understand that. Nagsisinungaling o hindi. So, galing sa puso. 15 of Matthew, verse 18 to 21. Pag mali ang siyang puso, marumi ka. Pag tama ang iyong sa puso, mabuti ka. Mabuting influensya. Yun po, kailangan tayong may Espiritu Santo talaga ng Ama sa ating puso din. Siya, galing sa kanyang puso, na meron din siya hanggang ngayon. Ang puso ng Ama at ang puso ng Anak pare-pareho, may Espiritu Santo. Hindi nyo matatanggal yan. Pag may Espiritu ang puso ng tao, sino magtuturo sa puso ng tao? Church Magisterium na tao? May Espiritu Santo ka? May Espiritu Santo ng Diyos? Nanahan sa kanyang puso at nanahan sa atin? Sino ngayon ang manahan sa atin? At ginugusto natin manahan. That is part of our free will. 1 Peter 2 verse 16. Ituloy na natin, kapatid, para matapos na itong ano pala gusto kong mention kasi may nakausap ako ngayon. Hindi ko alam anong page yun. Anong page ba yun? Na sabi niya, ito at talakayan mo na saglit. Para mabilis tayo. Sabi niya, may kulang daw na turo si Kristo. O may kulang daw, hindi daw nakasapat ang kasulatan sa magaginawa ni Kristo. Anong hindi sapat? Dito, ano doon ang hindi sapat? May sapat doon. Sapat lahat. Pero gusto, ang specific, anong hindi sapat? Hindi rin niya ma-specify. Yun ang pandaya ni Satanas. Anong hindi sapat? Meron talagang hindi sapat at merong sapat. Merong hindi sapat at merong hindi sapat. Kung gusto mang history, hindi sapat ang history. Kaya maraming world history. Kung science, hindi sapat ang science. May sapat doon. Yun ang kumpleto doon. Sabihin ko na, ang kumpleto doon, yung mga utos ng Diyos sa New Testament. Kumpleto ang utos ng Diyos. Walang mababasa na hindi kumpleto. At may mababasa na kumpleto. Diretsuhin ko na kayo para hindi kayo maligaw. So, sa Hebreo 13 verse 20 to 21.
ng New Covenant. Complete. Pag ginagawa mo, pa-applicable sa'yo, ikaw ay lalaking asawa, applicable sa lalaki. Ikaw ay babaeng asawa, ang applicable naman sa asawang babae. At sa mga anak, at sa mga matanda. Marami kanya-kanyang application. Basta kumpleto kung ano ang applicable sa'yo na dapat mong sundin. Ikaw nakalam, ang Diyos din nakalam. Kung mangangaral ka, yung sa mangangaral na iyong ituro, kumpleto ang aral doon. Ang hindi kumpleto yung sinasabi ng mga gawain ni Kristo, mga milagro na gusto ni Juan na isulat pero hindi sapat. Sabi ni Juan, hindi sapat ang aklat. Kung susulatin lahat, hindi kasya ang bundong ito. Base sa John 20 verse 25. There are many things, maraming bagay ang ginawa ni Jesucristo. Marami talaga. Ano ba yun? Tukoy sa aral o sa milagro? Kaya gusto ko ang specific. Pag sinasabi mo na pati ang aral ni Kristo na kabanalan sa atin, kulang, mali, may mali pala tayo. Ano mali? Ano mali? Ituturo ng mga tao na church magisterium galing sa Roma, hindi alam ng apostol? Magaling ba sa hintil ng mga Romano na hindi Israelita? Ang turo ng Diyos? Ano ang turo ng Diyos? Spiritual na turo. Ang magturo ang Espiritu mismo ng Diyos sa Espiritu Santo, hindi siya tao. Hindi rin siya anghel. Sino utos sa magkaroon ka ng mga aklat na hindi sinusulat ng mga propeta, ng mga apostol? Sino? Sabi nyo, kayo ang church magisterium? Hindi ka church kayo eh. Hindi tayo, sabi ko sa hindi kayo church. Naluluko kayo. For many centuries, niluluko kayo ng Katoliko hanggang ngayon. Akala nyo church, hindi pala church. Akala nyo liwanag, hindi pala liwanag. Ang dilim ang inyong kaliwanagan. 11:35 of the book of Luke. Mag-ingat kayo para huwag kayo madaya. Ibig sabihin na mag-ingat kayo, huwag kayo padaya. Baka ang inyong kaliwanagan ay dilim. Sabi ng Espiritu Santo sa pamamagitan ni Jesucristo sa kanyang mga apostol. Sa puso ni Kristo, ang Espiritu Santo nagturo. Sa puso mismo ni Kristo, nagturo, nanahan sa kanyang nahanan sa kanyang puso. Katulad ng ang Espiritu Santo na nanahan sa puso ng Ama at sa kanyang mga anak katulad ni Kristo at mga apostol. Sabi ni Kristo sa mga apostol na hindi pa nakatanggap ng Espiritu Santo, baka ang inyong kadaliman, ang inyong ilaw ay mag-ingat kayo, baka ang inyong kaliwanagan ay kadiliman. Maniwala ka doon, inawain mo, anong kadiliman? Meron ba kaliwanagan na kaliwanagan ay kadiliman? Yun ang pandaya ni Satanas. Totoo, pero mali. Hindi pala totoo. Yun ang delusion na pinag-usapan sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 9 to 12. God send lies so that you will believe in lies. Because God knows that you do not believe in Him. Because of God's anger, He send you delusion. Basahin nyo sa Children's Version. Maganda yun. Ang delusion kasi, akala mo tama, mali pala. Yung kasinungalingan, akala mo totoo. Kasinungalingan pala. Pareho sila. Ang katotohanan, nagsimbolo ng kaliwanagan. Ang kasinungalingan, nagsimbolo ng kadiliman. Ang kasinungalingan. Luke 11:35, baka, mag-ingat kayo. Nalaman ng Espiritu talaga, huwag kayong padaya, baka pinapaniwala kayo na iglesia, hindi pala iglesia. Nagsabi, kahit kami ang itinayo ni Kristo nung unang siglo nakikita nyo. Kami talaga manahan forever hanggang sa wakas. Kita mo, maraming Katoliko maging rebelde ang mga bansa. Hindi lang sa bansa, sa Pilipinas, pati rebelde sa Diyos mismo. Kasi, dito sa Pilipinas nga, ayaw nila magparehistro. Batas ho yan ng gobyerno. Bakit ayaw? Sabi ng Romano na Church Magisterium. Sa 13:1 to 6 to 7, magbigay kayo ng tax sa gobyerno, maraming kautusan. Gobyernong Pilipino, may gusto tayo sa ating gobyerno, out of the general will of the Filipino people. With the president, with the king with the king represented by the president. May kaharian ang mga tao dito sa Pilipinas, gusto ng Diyos susundin nyo. At yung pagsunod mo sa Diyos, pag alam mo tama, gagawin mo, pag hindi mo ginagawa, kasalanan.
sa Diyos. At kasalanan sa Espiritu Santo ng Diyos na nagturo mula sa Diyos. Kasalanan. Nanahan sa ating puso ngayon na base sa nakasulat sa aklat. May basehan tayo at meron din puso na ilagay sa ating isipan at sa ating puso ang mga itinuturo ng Espiritu Santo sa mga apostol noong unang panahon. Mga Israelita. Tayo ay mga Pilipino. Sabi niya, kayo ba ang mga may basahan na natin mga ang gusto mo na pakinggan. Sabi niya, mahaba kasi wala kasi akong magawa this hour. Karating ko lang. Sabi niya, kayo ba ang tinatawag dito sa Pilipinas? O, bawal ba sa Diyos magtawag ng mga Pilipino? Romano lang? Saan mabasa? Ang Diyos nagsasabi na propesya na sa Isaiah 41 at 32 verse 1. Mga bansa at mga hintil ang Romano, at sila lang ba ang hintil? Makinig kayo sa akin at may aklat sa versikulo 16. Hula ko yun. Kumpleto ang aklat. Ano ang kumpleto? Ang batas, ang gusto ng Diyos gagawin sa kanyang kaharian na kailangan natin sundin kailangan na masundin kung tayo pagharian ng Diyos sa kanyang Espiritu sa ating puso. Ang nagturo ang Espiritu Santo, hindi tao yun. Hindi nag-aral ng seminaryo yun. Ang turo ng sa mga apostol ng unang panahon, direkta sa kanilang puso. Ang nagturo ang Espiritu Santo, hindi tao, hindi anghel. Sa kanilang puso, kaya sumusulat ang mga apostol. At mga propeta humuhula noon. O basa sa 2 Peter 3 verse 1 to 2. Be mindful of the words of the prophets and the commandments of the apostles. And the commandments of the apostles, ito ang sinasabing kautusan o gusto ng Diyos or kalooban ng Diyos or will sa English. Yun po ang law. Kung ano ang gusto niya. Siya ang masunod. Pagharian tayo ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo kung gusto nyo sa ating puso. Paghari ng Diyos sa mga puso ng tao, yun ang tunay na iglesia. Hindi iglesia ang Katoliko. Kasi hindi na alam ko ang Espiritu Santo eh. Kung saan nanahan eh. Pati si Andy Sinyo, sa entire video nitong pinakita ko lang. At itong video nito, na-download ko na ang kompleto. Ako na ngayon ay nag-komentaryo na. Naka-download ito sa Facebook, YouTube. Sa YouTube po, at saka sa Facebook. Naghanap kayo na diretso. Tapos na. Ipaliwanag ko na kung anong hindi naintindihan ni Andy Sinyo na turo ng Espiritu Santo. Siya, turo ng Espiritu Tunto mga Romano na mga church magisterium. Nag-aral ng seminaryo, hindi pinag-aralan sa seminaryo ang turo ng Diyos. Direkta natanggap ng mga apostol sa kanilang puso. Hindi sila kayang manirahan ng mga espiritu ng church magisterium maninahan sa ating puso. Bawal. Hindi lang bawal, imposible. Pati ang asawa mo hindi manahan sa iyong puso. Kahit mahal mo pa siya. Kahit gaano pa siya kaganda ko, kahit gaano pa siya kapugi. Ang anak mo, espiritu ng anak mo, hindi manahan sa iyo. Pati ang espiritu ng mga church magisterium, hindi manahan sa iyong puso. Sino ang may-ari ng puso? Ang Diyos. Paano malaman na pag may-ari ng puso ng Diyos ang iyong puso, naghari na siya? Sa pamamagitan ng presensya ng Holy Spirit na nahan sa puso ng Diyos at nahan sa ating puso. Ang Diyos ay may puso. Sa 1 Samuel 13 verse 14. Pareho ng tao, spiritual heart, walang laman ang Diyos. Katulad natin tao. Katulad ng anghel, may puso din ang anghel. Pati si Satanas, masamang puso. 14 ng Isaiah, verse 12 to 15. Ngayon, yun ang sinasabi ko, hindi ko alam ang church eh. Sa malaki mo church magisterium, gumagawa ba sila, nagturo ba sila ng ebanghelyo? Ang tuturo na katikismo. Yun ang ginagawa nila. Husgahan natin sila, sabi na, kami ay totoo. Sabi nyo lang. Hindi yun ang basehan ng paghukom. Pati sa legal natin. Hindi. Ang basehan ng hukom, kaming mga tao ang basehan. Nakasulat ang ating hukom. Enacted by the authorities like the legislator, like the congressman, and the senate or senador. Bataso, kami ang masunod, hindi ikaw dito sa Pilipinas. Pero ang Diyos, sabi ng Diyos, susundin nyo sila. Kasi, mga tao to makasalanan. Dandahan natin silang ipasaliksik ang aking kaharian. At mismo ako tatawag sa kanila para magmanahan ang Espiritu Santo.
Espiritu Santo. Seek first the kingdom of God and His righteousness. Matthew 6 verse 33. Ang katuwiran malaman natin sa loob, ang righteousness. So, ang kaharian ng Diyos nandito sa ating puso, Katoliko. Literal yan. Spiritual na literal. Hindi yan physical na literal. Nanahan kasi ang Espiritu ng Diyos sa ating puso. Naghari ang Diyos sa ating puso. Saan nagtayo ang Diyos sa kanyang kaharian? Nag-extend sa ating ng kanyang kaharian mula sa langit, na kailangan sumunod sa iyo sa kalooban ng Diyos dito sa lupa at para na rin sa langit. Your will be done on earth as it is in heaven. Matthew 6:9-13. Saan? At saan ang gusto ng Diyos? Nandito sa ating puso. Palitan natin ang gusto natin sa gusto ng Diyos. Ang Diyos atin, nanahan, ang Diyos may Espiritu na nanahan sa kanyang puso, nanahan din sa ating puso. Ang paghahari ng Diyos na-establish ngayon sa ating puso. Literal kasi ang ating Espiritu nandiyan sa ating puso. 1 Peter verse 3-4. Pati Espiritu ni Kristo na walang laman nandito sa ating puso. Galatians 4:6. At lalo na ang Espiritu Santo na nahalin sa ating puso. Si Kristo na Espiritu, walang laman, at ang Diyos na ang Espiritu ng Diyos na Espiritu Santo na nahan pareho sa ating puso. Sa 2 Corinthians 1 verse 22. Ngayon, yan basic yan eh. Salamat sa Diyos, sa Espiritu Santo na nagturo sa amin kung ano ang kahulugan ng church. At ang turo ng church, Ebanghelyo, hindi katekismo. Ang turo ng Diyos sa church. Ang church kasi, yun ang mga community na. Yun ang community na banal na komunidad. Hindi ba lang basta komunidad. Banal na komunidad. Bakit sila maging banal? Kasi isa't isa sa kanila may Espiritu Santo sa kanilang puso. Ang kanilang mga puso may Espiritu Santo gumagabay sa kanila, nagturo sa kanila. Kahit natutulog sila, magigising sila, ay, ganun pala yung Ama? Para mga propeta sila, para mga apostol, yun ang ginagawa ng Espiritu Santo pag may Espiritu Santo ka. Para kang baliw. Sabi ng apostol, kami mga baliw, pero sa mundong ito, na walang Espiritu, sila kasi walang Espiritu. Baliw sila sa walang Espiritu ng mga tao. Yun ang mga tao, tinatawag doon na natural man. Tayo supernatural kasi may Espiritu tayo na supernatural. Mababasa nyo rin sa 1 Corinthians chapter 2, verse 9-16. At tayo rin may mind of Christ. Lahat tayo. Sa buong iglesia, lahat tayo may mind of Christ kaya nandito sa ating puso. Anong inisip na nag-influence sa atin, galing sa ating puso. Kaya tayo nag-isip, kaya tayo nagsalita, kaya tayo gumagawa. Ang gawa, ang salita, ang isip, ini-influensya ng puso. Sa pamagitan ni Kristo na Espiritu at ng Espiritu na Santo na. Kasi may Kristo kasi may laman eh. Nakaupo sa langit. May Kristo na walang laman. Galing pa rin kay Kristo. Ang Ama walang problema kasi hindi tayo malito kasi wala talaga ang Ama na wala talaga siyang laman. Pati ang kanyang Espiritu Santo. Na hindi pagkaiba lang ng Espiritu Santo, hindi Ama. At hindi makikita na maanghel at marinig ang Espiritu Santo at hindi nanahan sa kanila. Tanging ang Ama lamang makikita at marinig nila sa trono nakaupo kasama ni Jesucristo. Hebrew 1 verse 3, nakaupo sa kanan niya. So, yung nakaupo sa trono, yung mga tao na may Espiritu Santo, tayo rin makaupo sa trono, sabi ni Jesucristo. Pag namatay ang ating laman, pero Espiritu hindi mamatay kasama ng Espiritu Santo at kasama ng Espiritu ni Kristo. Tayo mga anak ng Diyos, kailangan tayo may Kristo at kailangan tayo may Espiritu Santo. Hindi tayo maging anak ng Diyos kung walang Espiritu Santo. Ipinanganak tayo ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. 3:5 of the book of John. At yung makaupo tayo sa trono, given na yun eh. Makaupo tayo, makatayo, makalakad-lakad doon. Makaupo tayo sa trono, ama anghel, tulad ni Satanas, hindi makaupo. Inggit sila. Kasi ang glory
na ibigay ng Diyos sa atin. Makaupo tayo sa dakilang trono ng Diyos kasama si Jesucristo. At sabi ni Jesucristo, sabi ng Diyos sa pamagitan ng Espiritu Santo, sa puso ni Jesucristo, sa puso natin. At kaya tayo naniniwala. Sa 3 ng Revelations, verse 21. Bakit tumahimik ito si RJ? Tuloy natin, baka matampo to sa atin. Ang sulat ng unang Apostol ng unang panahon, sa 20th century, banal na kasulatan ng bansa, ang banal na kasulatan ko sabi ko, ang utos na sumunod sa gobyerno. Ngayon ang nabikbay, sinusunod niya ang gobyerno. Ang hindi na sinusunod, ang hindi sinusunod ang gobyerno. Walang founder na tao sa reliyon. Ang nagpang, ang Diyos na magitan ng kanyang Espiritu Santo sa kanyang puso. Hindi external, internal. Ang kaharian ng Diyos nasa iyo, sabi ni Jesucristo. Ang paghaharin ng Diyos sa pamagitan ng Espiritu Santo, may kaharian ng Diyos. Time na daw ako. Okay. Alam niyo magsasabi ko, ang sabi kasi ni Adisinyo, na-discuss natin tayo na ito, ulitin natin ng saglit lang. Sabi ni Adisinyo kasi, na bakit daw si Soriano nagparehistro? At ginawa ang naparehistro sa Soriano, alam naman ni Soriano na may founder ang magparehistro sa SEC. Anong sagot ko? Ang tanong niya, na makikita ba sa aklat ng Biblia na si Soriano magparehistro ng iglesia? Yun ang tanong niya. Alam niyang wala talaga. Kasi yung nakasulat ng unang panahon, tungkol lang sa kautusan ng Diyos ang sulat ng mga apostol. Hindi sa mga tao sa Pilipinas ngayon. Sila galing sa Roma, sa taga-Israel at sa Hintil ng unang panahon sa Middle East. At wala pa sila, at yung panahon pa yon, first century, si Soriano kailan dumating? 20th century. 1981, iniregister niya ang iglesia kasi yun ang requirement ng kaharian ng tao sa Pilipinas. Yun ang batas na ipinatupad ng presidente, nagsisilbing hari ng Pilipinas. Ang SEC. At yun po ay legal. Hindi illegal yun. Legal kasi legal talaga. Ginagawa ng mga batas, mambabatas na kailangan ang founder si Soriano. Yun ba gusto ni Soriano o sila may gusto? Sino-sunod ba ni Soriano ang utos ng Diyos? Sino-sunod? Sino ang nag-utos sa puso natin? Ang Espiritu Santo. Yun ang iglesia. Ang nagturo sa iglesia, ang naghari, ang Espiritu ng Diyos sa atin. Gumagabay sa atin. Ang Diyos ang naghari sa pamagitan ng kanyang Espiritu. Tayo ang kaharian ng Diyos, naghari ang Diyos sa atin spiritually. At pag spiritual, ito kasing batas ng Pilipinas. Tao ang gumawa. Maraming tao. Tulad ng senador, tulad ng mga kongresista. Maraming tao. Dito sa Pilipinas lang. Iba din yung sa iba't ibang bansa. Tulad ng United Kingdom. Ngayon, tao dito. Batas ng tao galing sa kanilang puso. Nag-argue sila kung gawin natin batas nila para silang mga church magisterium nag-decide, nagpupulong din sila, parang council. Ang sa atin, nagpupulong ang mga Supreme Court, mga judges, mga justices, Supreme Court. Sila nag-usap-usap. Ang pinakapuno na Chief Justices. Para bang dito sa secular po yun. Non-religious yun. Na ngayon naman sa religious aspect, hindi ko matawag na religious aspect itong mga invento lang ito mga church magisterium. Kasi alam na atin, ang ibig sabihin ng religious, sumusunod sa turo ng Espiritu Santo. Utos niya, susunod. Katulad ng nasulat ni James 1:27. Ebanghelyo ang susunod. Ito naman, anti-evangelical tulad ni Satanas, 2 Corinthians 4 verse 4, ayaw niya may pangalan ng ebanghelyo, gusto niya pangalan ang kanyang kalooban. Yun po, mga anti-evangelical religion. Walang saysay, walang kwenta. Again, Santiago 1:26. Or James. Ito ngayon, kapatid. Ito ngayon. Ang batas ng tao, yun po ay legal. Lahat ng batas sa tao, legal. Legal. Kasi legal nga Kaya naging batas, may nag-enact ng mga authority. Ngayon,
Ang batas naman ng Diyos is spiritual. Tandaan nyo ha? Spiritual. Ngayon, pagdating sa spiritual, wala namang batas pakinggan natin eh. Diyos lang. Ang Espiritu ng Santo nagtuturo. Wala tayong karapatan magturo sa Espiritu. Hindi galing sa tao. Wala rin ang karapatan magturo spiritually. Ang magturo ng spiritually, ang Diyos lang. Isa lang ang turo ng spiritually sa tao at sa mga anghel. Sumunod tayo sa Ebanghelyo, kapati anghel. Hukuman pag hindi sumusunod sa Ebanghelyo. Pati apostol, pati propeta, pag iniba ang Ebanghelyo na noong una nakasulat na. At ngayon ay sinasali na sa iba't ibang wika, English, Tagalog, at marami pang iba. Nasusulat mga apostol at propeta. Ngayon, sabi niya sa Galatians 1, verse 6 to 9, pati anghel susumpain, pati si Hesus Kristo susumpain ng Diyos pag kumakalaban. Yun ang kalooban kasi ng Diyos, Ebanghelyo. Sinusunod din ni Hesus Kristo. 26 verse 39 of Matthew. So, sino ang masusunod? Ang Diyos. Spiritually, nagtuturo pa ang Espiritu Santo ng Diyos. Kaya na spiritually. Yung maunawa mo, spiritually, that is a spiritual law. Violation of the spiritual law or the will of God, spiritual will, is a sin. 1 John verse 3 to 4. And omission, not a violation, omission, if you neglect, if you not do the will of God, it is also a sin. That is also a sin. Omission and violation. Omission, hindi mo ginagawa. A sin. Alam mong tama, sin. Kasalanan. James 4 verse 17. Or Santiago. Apostol Santiago or Apostle James. Tinuturuan sa kanyang puso ng Espiritu Santo at kanyang sinusulat at atin mababasa ang laman ng puso ni Santiago. Kasi ang Espiritu Santo naghari sa kanila, bawat isa sa kanila. Pag nag-ipon na, naging community na, naging church na, tinatawag ng Diyos sa kanyang katikismo. Hindi pala. Ebanghelyo. Hindi rin sa Quran. Basihan natin. 2 Thessalonians. Mahirap ibigkas kasi menso ko. Chapter 13, verse 15. Ang tumatawag sa atin ang Diyos sa pamagitan ng Espiritu Santo. Saan tumatawag ang Diyos? Sa ating puso. Tinatawag tayo ng Diyos sa ating puso na hindi makipakinggan ng anghel at hindi makita ng mga anghel kung anong laman ng ating puso. Hindi rin makipakinggan ng church magician mga tao. Ang Diyos lang nakakaalam. Sa Acts 15 verse 4, God knows our hearts, the hearts of angels and the hearts of man. Again, sa Acts 8:15, verse 7 to 8. Alam ng Diyos ang mga puso. Siya nga ang gumagawa ng puso ng tao eh. Pati ikaw, espiritu mo, siya ang gumawa. Puso mo pa kaya? Alam niya ang mga espiritu ng mga anghel at espiritu ng tao. Tayo pa kang laman. Alam niyo si Satanas, ang puso ng tao, biktima ni Satanas. Kasi, dahil sa kasinungalingan ni Satanas, kasi binubulag ka ni Satanas, kaya biktima ka. Binubulag ka sa Ebanghelyo. Ayaw niya na Ebanghelyo ka sa iyong kagustuhan, katulad ng Diyos. Sa 2 Corinthians 4 verse 4. Ang gusto ni Satanas, sa iyong puso maghari ang kasinungalingan. Naghari nga siya sa kasinungalingan. Ang gusto ni Satanas, ang iyong ginugusto mo rin. Yun na rin ang iyong ginagawa. Ang lust or will. Ang gusto ni Satanas. Yun pa ibig sabihin sa lust. O sa pita ng laman. Yun ang ibig sabihin. Ang gusto ni Satanas. Ang pita ng laman. Kung gusto mo naman, pita ng iyong puso. Ang gusto natin, yung pita ng Diyos. The lust of God. Hindi yun basta-basta lang sa lust of a woman. Lust of God. Yung gusto ng Diyos. The will of God. The will of God or the law of God. Kung anong gusto ng Diyos. May gusto sa Satanas na ginagawa rin ng tao kasi ang impluensya ni Satanas nandyan na sa kanilang puso. Patulad ni Judas.
pinuno niya ang puso ni Judas ng kasinungalingan. Ang gusto niya, ang ginugusto na rin ni Judas na pagtaksilan si Jesu Cristo, ang anak ng Diyos. Sa John 13 verse 2. At ang Diyos naman, tumatawag sa atin, sa ating puso. Sa ating puso, tumatawag ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang Espiritu Santo. Tinatawag tayo sa puso natin sa pamamagitan ng Espiritu Santo, nagtuturo ng Ebanghelyo. Basahin nyo ulit. Ang 2 Thessalonians 13 verse 2 to verse 15. Ebanghelyo ang turo ng apostol. Ang unang tinatawag ang mga apostol, Ebanghelyo, mga Israelita. Ebanghelyo. At yun po ay Greek ang sinusulat, kanang inaaral orally o kanang sinusulat din. Sa buong panahon, mula nung makiat sa Kristo sa langit hanggang namatay sila, ang kanang tinuturo orally, yun din ang sinusulat nila. O, hindi at, o. Yung mga epistles, o, hindi at. You will learn by us orally, patay na ang kalang katawang laman, o sana susulat. Yun po'y sabi ng Espiritu Santo sa kanilang puso. Lahat ng version o talaga sa English or, hindi an. Hindi yun conjunctive, disjunctive. Hindi yun joined, separated. Either or, hindi an. Pamili ka lang. Hindi natin pakinggan ang Espiritu o ang mga apostol orally, pero nababasa natin in writing. At yun, pag paniwalaan mo, ang tawag ng Diyos sa iyong puso, paniwala ka lang, itatanim ng Espiritu Santo sa iyo. Manahan ang Espiritu Santo sa iyo. Pero, hindi manahan ang Espiritu Santo bilang anak, ikaw, na ipanganak ng Espiritu Santo sa iyo, na ipanganak ka ng Diyos sa Espiritu Santo, kung hindi ka humingi sa Diyos. Iba yung nakaunawa ka lang, madali kang biktima ng stress, wala kang Espiritu Santo. Sa unawa mo lang, sa isip mo lang at sa puso mo. Pero wala kang Espiritu Santo, hindi ka anak ng Diyos. Humingi ka muna. 11:13. Bakit ko ituturo yan? Kasi may Espiritu Santo ako nananahan sa Ama at nananahan din sa akin. At may basihan pa. Sabi kong talata sa both Protestant and the King James, Protestant and the Catholic Bible. Joerens and King James. Sino mga pagpaliwanag nun? Church Magisterium? Hindi. Hanggang ngayon, hindi na paliwanag yun. Napatunay na ang kaalaman nila ay kabubuhan sa Diyos. Ang karunungan nila ay kabubuhan sa Diyos. Kabaliwan sa Diyos. Sabi ng Diyos, sabi ng Espiritu sa ating puso, humuhato tayo sa kanila, mga tao at mga anghel. Sa kanilang puso, hatulan na sila. Mga pusong tunto ang nanahan, hindi Espiritu Santo. Sa 1 Corinthians 6, verse 2 to 4. Hatulan tayo. Sabi na, mali ako, mali kayo. Anong talata? Wala sila. Sabi na, spiritual philosophy. Ano yun? Kinakalaban mo ang Espiritu Santo na lahat sa amin. Sa puso ng Diyos, pati sa amin. Kaya pumunta kami sa Diyos, kaya anak kami ng Diyos. Kaya ang Ama, may Espiritu Santo na lahat sa kanyang puso. At ang Ama, ang Espiritu Santo ng Ama, nandyan sa aming puso. Tinatawag kami niya sa aming puso sa iba nila. Kaya nga may tinatawag tayo ng eyes of understanding. Sa Ephesians 1:18. Ini-enlighten tayo evangelically. Sa ating puso. Kasi nanahan ang Espiritu Santo sa ating puso. Saan ba tayo tinuturuan ng Diyos? Sa ilong, sa atay, sa puso. Nabasa ko ng talata kanina kung saan ang Espiritu Santo na sa atin sa puso. Ang kaharian ng Diyos nanahan sa ating puso. Sa pamagitan ng Espiritu Santo, nanahan sa ating puso. Hindi mapaghari ang Diyos kung walang Espiritu Santo sa atin. O hindi. Kung ano ka lang, wala ka, madali ka malibiktima ng mga CFD sa kanilang filosofiya. Nalabag sa turo ng Espiritu Santo. Mapakunyari sila. Again, 11:35 ubyok. Baka, mag-ingat kayo, baka ang inyong liwanag ay madilim. Meron kayong Santo Papa, hindi pala Santo Papa. Tunto Papa pala, hindi Santo. Kasi ang Santo Papa, ang Papa na may Espiritu Santo sa kanyang puso. Nanahan din sa mga anak niya sa kanyang puso. Ang totoong Santo Papa,
That is in Latin. In English, Holy Father. In Tagalog, Banal na Ama. Kasi may banal na espiritu na sa kanyang puso. Kasi banal ang puso naman, kaya banal siya. At nanahanid sa ating puso. Banal din ating puso, santo din tayo. Katulad ng Ama, Santo Papa sa Latin. Sa 17 verse 11 of the book of John, sinasabi ni Kristo, sinasabi ng Espiritu Santo ng Ama, na siya ay talagang Santo Papa. In Latin. Sa kanyang puso, nanahan ang Espiritu Santo na turo ng Ebanghelyo, hindi katekismo. Katekismo ang turo ng inyong Santo Papa. Promulgated by Pope John Paul II, second edition. Pope, second edition, dark or green cover. Binibili ko yan. Walang libre yan, pati sa application. May bayad yan. Hindi katulad ng Aklat ng Ama. May bayad at mayroon ding bayad at mayroon ding libre. Yan hindi. May bayad talaga. 800 in the Philippine currency. 800 pesos. Yung sinasabi sa Isaiah 29, Isaiah 29, verse 18, ang mga bingi makarinig sa aklat. Ang mga bulag makakita. Ang walang unawa sa espiritu, sa kanang puso, matututo. Sa 24, verse 24, the same chapter. Yung palang bingi, yung mga bingi, kaya na bingi, inahadlangan ni Satanas makarinig sa Ebanghelyo. Na tumatawag sana ang Espiritu Santo sa puso mo. Hinadlangan ni Satanas yun, gawain ni Satanas yun. Labag siya sa Ebanghelyo. Binabasa ko ng talata. Tinatawag tayo ng Espiritu Santo ng Diyos sa kanyang Ebanghelyo. Yung Ebanghelyo, mga salita ng Diyos yun. Salita ng Diyos yun, hindi salita ng tao, hindi salita ng anghel, hindi salita ng mga taong church, magisterium, mga espiritu na, hindi. Hindi salita galing sa karang puso. Galing sa puso ng Diyos, ang Espiritu Santo. Yan po yung salita, ang Ebanghelyo salita o mensahe ng Diyos, magandang balita ng Diyos, banal na balita, at mga utos. Sa Colossus 1:5 at saka Ephesians 1:13. Salita ng Diyos. Bakit ko kailangan specify? Mas maganda sana kung hindi ko bulol magsalita eh. Para clear dapat. So, bahala na kayo. Bear with me. Kasi, ang Ebanghelyo ay salita ng Diyos kasi para malaman niyo ang totoo na malalalim na kaalaman. Sa Lucas 8, verse 8 o sa verse 12, sinasabi doon, when you speak the words of God, salita ng Diyos, tawag ang Diyos pamagitan ng kanyang salita o sa kanyang Ebanghelyo. Pareho yun. Salita ng Diyos ang Ebanghelyo, hindi salita ng tao. Galing sa walang hanggan. Inahayag lang sa 1st century AD sa pangalan ni Jesucristo. The Gospel of the Kingdom of God. 1:14 of Mark. Ngayon, sa puso ang pag-uusapan nito ha? Kasi Satanas, ang ambition ni Satanas sa puso din. Puso sa puso kasi. Mag-ingat kayo sa puso niyo. Baka madaya kayo. Sabi ng Diyos sa 17:9 ng Jeremias, ang pinakamadaya ang puso pag wala ka espiritu ng Diyos. Kaya madaya ka ng puso. Ang puso mo madaya. Kasi Satanas ka. Kaya kailangan ka maturuan ng iba yun. Tatawagin ka muna ng Diyos. Ang Diyos ang mismo ang tumatawag sa iyo. Noong unang panahon, tinatawag ang mga Israelitas sa pamagitan ng mga propeta at mga apostol. Ngayon, sa pamagitan ng aklat. Nalalaman natin ang puso nila at mga puso nila kasi nababasa natin sa passage sa kanilang sinusulat ng mga utos. Lalo na ang Ebanghelyo. Ngayon, sa puso, pag nangaral ka ng Espiritu Santo, ang pinapangaral ka ng Ebanghelyo, wala ka pa ng Espiritu Santo, nangaral ka pa, natuto ka ng Ebanghelyo, naniwala ka. Hindi lang basta maniwala, kailangan mo talaga humingi ka sa Diyos. 11:13. Humingi ka, Lord, Ama, pakibigyan mo na ito Espiritu sa amin, maniwala ka kami. Babasahin namin ang iyong aklat. Kasi ang iyong aklat ay yun pa ang inipon mismo ng iyong Espiritu. Isaiah 34:16. Nagkalat, inipon mo. Mga sulat, mga puso at mga propeta. Ama, maniwala kami sa iyong utos doon, sa iyong kalooban. Tumatawag ka pala sa aming puso.
spiritually. At ang minsan, binabasa namin, naniwala lang kami, hindi kami humingi sa iyo, sa iyong gusto, na kagustuhan ng Ama, humingi sa Kanya ng Espiritu Santo sa pangalan ni Hesus Kristo. Hindi mo matanggap ang Espiritu Santo ng Ama kung hindi ka naniwala kay Kristo. Humingi ka, 11:13, at saka ng Luke, at saka Matthew 3, verse 11. Ang tanging si Kristo lang magbigay sa iyo ng Espiritu Santo. Hindi tao, hindi church magisterium, tagalangit. At ibigay ni Kristo sa iyo spiritually, through His Spirit, with the Spirit of the Father, na walang laman. Kasi may laman si Kristo. Matanggap natin sa ating puso. Hindi na lahat ang laman ni Kristo sa ating puso. Hindi na nakaupo sa langit eh. Pero ang kanyang Espiritu walang laman na nahan sa ating puso. Kasama ng Espiritu Santo. They go hand in hand. Hindi sila magkahiwa-hiwalay. Nanahan sila pareho na walang laman ang Espiritu nila sa ating puso. Ng Ama at ng Anak. Kasi Kristo ang ulo. Nagbigay sa atin ng Espiritu Santo na nanahan sa atin. Nagturo sa ating puso. Ang gusto na sila aagawin din. Kung hindi wala pang Espiritu Santo. Maniwala ka lang, walang Espiritu Santo. Walang kwenta yung paniwala yun. Kailangan maniwala ka may Espiritu Santo. Hindi lang basta-basta paniwala na sa salita. Paniwalaan mo rin ang Espiritu Santo. Napakadakila yun. Hindi mo alam Espiritu Santo. Ano? Pag naniwala ka may Espiritu Santo, kahit di mo nyo, wala nang karapatang magturo sa iyo. Pati mga church magsisulong na tao, mga demonyo, wala. Mga tonto, wala. May basihan tayo, sinasabi ko na sa 8:12 ng Lucas. Nasabi doon, nagsalita ka pa lang, may ngaral ka lang, nandun ang demonyo. Para tanggalin, nakawin sa iyong puso, take away in your heart, the words of God na inaaral sa iyo. Kasi, pag naniwala ka, maligtas ka daw nun. Okay? Maligtas ka. Basta maniwala ka. At sino ang nagpaniwala sa atin? Maniwala tayo, ginagabayan tayo ng Espiritu Santo. To believe God. Pero may karapatan kang wag mong paniwalaan kung gusto mo lang. Anytime. Because of your free will. Yung kalayaan. 1 Peter 2:16. Mahalaga itong doktrinang ito. Kasi ito topic na address inyo. Ito basic lang to eh. Yun ang mga mapapala. Pag hindi kayo nagbabasa ng aklat, kayo maniwala kayo sa mga pare ang Katoliko, na makinig kayo sa church magisterium, wala kayong karapatan mag-interpreta. Sino may karapatan? Sino maka-interpreta sa puso ng Diyos? Espiritu Santo lang. Sabi ni sulat ni Pablo, ni Pedro pa. Pedro pa nasusulat sa 2 Peter 2 Peter chapter 1 verse 19 to 21. This scripture is not of private interpretation. Nanahan kasi sa puso nila ang Espiritu Santo, but the interpretation of God, of the Spirit of God. Kasi sabi nun, none of the Holy Scripture is of private interpretation. They are moved by God in church, in the spirit of the church magisterium, no. By the spirit of angels, by the spirits of human, no. They are moved by God, by the Holy Spirit in them. So, sino mag-interpreta? Ininterpreta na ng mga apostol sa kanila. Ang nag-interpreta ang Espiritu Santo, hindi tao, hindi rin anghel. Kung naniwala tayo sa Espiritu Santo, the same Holy Spirit will interpret to make us understand what we do not understand about the book that He gathered, that we read. Kanya mismong siya nag-ipon ang ating binabasa. Siya ang magpa-entity. Kaya iniipon, kasi babasahin natin, sino magpa-entity? Hindi mga taong katulad ng church magisterium. Tontong doktrina nun. Kalaban pa sa katotohanan ng Espiritu Santo. Mag-ingat kayo, baka ang liwanag ay kadiliman pala. Mag-ingat kayo, baka ang totoo ay kasinungalingan pala. Mag-ingat kayo, baka ang Diyos ay demonyo pala. Puro yung padaya, delusion, kabaliktaran.
Kaya may piki, mag-ingat sa mga bulaang propeta, nagpunyarlat, at bulaang Kristo, bulaang Diyos, bulaang liwanag, bulaang katotohanan, puro bulaan. Katotohanan, puro bulaan. Ang turo mga Katoliko, katotohanan, pero bulaan. Bulaang katotohanan, peking totoo. Hindi totoong totoo, hindi genuine. Bulaang ginto, hindi totoong ginto. Fake gold. Bulaang propeta, hindi totoong propeta. Bulaang Kristo, hindi totoong Kristo. Nagturo ng Ebanghelyo, anti-gospel. Anti-evangelical. Kaya sabi ko, ang katekismo, tindigan mo at titinigan ko na ang katekismo turo ng demonyo. Makulayan ang demonyo ngayon. Ha? Not all that is hidden not all that is hidden cannot be uncovered. Matthew 10:26. Sabi ng Espiritu Santo sa puso ni Kristo, sa puso mga apostol na katulad ni Mateo na sumusulat dito, at sa puso rin ni Lucas na hindi apostol na sumusulat nito sa Lucas 12:2. So yung katekismo, ano ba yan? Kaya nga tayo nag-away kasi may demonyo talaga sa inyong puso. Kasi paniwalaan nyo ang kasinungalingan ni Satanas. Kayo ay anak ng Diablo. Sabi sa puso ni Kristo ng Espiritu Santo. Nagturo sa kanya ng Ebanghelyo. Kaya pinagaganap din ni Kristo. Pinipreach din niya ang Ebanghelyo. Siya panahiran ng Espiritu Santo ng Diyos na Ama para magturo ng Ebanghelyo. Hindi katekismo. Nagturo ng salita ng Diyos. Tayo tinatawag sa salita ng Diyos o kanyang Ebanghelyo. Sa 4:18 ng Lucas. Tandaan nyo ha, sa puso lahat. Ikaw ang may kontrol sa puso mo. Tatlong puwersa ng Espiritu Santo at puwersa ng demonyo at ikaw. Ikaw ang mamili. Sa Espiritu Santo na Ebanghelista o sa kalooban o anti-evangelical na katekismo ng Katoliko. Sabi ko, tatinigan nyo. Ang tuturo, walang lita po lita. Sa gawa, makilala. May basihan, mabasa sa talata. Walang lita po lita na sila talaga isa demonyo na may nagturo ng katekismo. Pero may mababasa din na hindi mababasa na lita po na, pero may mababasa din sa pamagitan ng gawa. That is reasonable. Hindi lang basta sa salita. Hindi pwede, ako ay sa Diyos, madaling sabihin. Ipokrito. Sabi nga nila, siya ay sa Diyos. Nakuna rin sa Diyos. Natawag na siya na Diyos din ang mundong ito. 2 Corinthians 4:4. Kaso lang, anti-gospel na Diyos. Anti-evangelyo. Colossians 4:4 pa rin. Diyos siya sa mundong ito. Diyos in Greek. Sabi ng Diyos. Sabi ng Espiritu Santo sa kay Pablo sa puso ni Pablo. Na sinusulat ni Pablo ang laman ng kanyang puso. Para makita natin. Hindi kasi na makita ang puso ni Pablo kung hindi nakasulat. Tanging ang Diyos lang at ang Espiritu ng Diyos alam ng puso ni Pablo. Ito ba mga Katoliko na niwala ba to kay Pablo na naghari ang Diyos sa kanyang puso? Hanggang ngayon, wala lang physical na hanggang ngayon. Sabi ng Katoliko, walang puso ang Espiritu Santo. Ang mga espiritu ng tao, sabi ni A.J. Sinyo, walang puso. So, yung mga pinapalinginan yung mga santo sa langit, walang puso. Wala na yung utak. Kasi nanggaling sa puso ang pag-iisip na binabasa ko ng talata. Walang puso pala mga santo mo. Pag namatay ito sa A.J. Sinyo, walang puso na yan. Patay na naman. Pati asawa niya, wala na puso. Ano pala sa robot? Robot ba na Espiritu Santo? Ano Espiritu? Puso nga mga demonyo may puso din. Ano ba yan, Aji? Yun ano natin doon, tungkol lang sa kanyang si Soriano nag-registro. Yun ang batas ng tao, sa puso ng tao, walang Espiritu Santo doon. Hindi kasalanan yun. Legal lang yun. Legal pa nga eh. Kasalanan ba? Magparisto? Tapos sabihin mo na, ikaw founder? Illegal ba yun? Legal po. Sa mata ng gobyerno. Kaya turuan. Marami kasi mga pagano eh. Turuan, dahan-dahan naman RJ. Unti nilang baguhan yan. Wala palang founder. Sa kaharian ng Diyos. Ang Diyos pala. Mali pala tayo mga kongresista, mga senador. Sinong mali yun? Mali nyo pero legal yun. Sa mata ng batas. Pero hindi banal sa turo ng Espiritu Santo. Sa kaharian ng Diyos.
nanahan sa atin. Tinatawag tayo para baguhin ang ating paniwala evangelically. Ang kasalanan ay paglabag naman sa utos sa Diyos. Hindi po kasalanan. That is not a sin. That is a mistake. That is legal in the eyes of the law. It is legal. It is not illegal to register and to make the founder. But it is not believed by Soriano. Because we are the follower of God, that only the founder is God in our hearts with the Holy Spirit. That is the true church. Individually, collectively, they become a community, and that is the church. With hearts who has the Holy Spirit, respectively. That is a church. That is a holy name. Without the Holy Spirit, there is no church. And that Holy Spirit is a teacher. Not angels, not even humans like church magisterium. Ang Katoliko nagtatanong sa, ano ebidensya mo? Wikipedia. Huh? Wikipedia? Sino naturo sa'yo? Sa puso. Ang naturo sa puso, ang Espiritu Santo evangelical. Hindi kailanman naging ebanghelyo ang encyclopedia. Ang ebanghelyo ay yun po mga apostol sumusulat. May Espiritu Santo, yung masusulat sa encyclopedia, walang Espiritu Santo. Hindi mo kayang mapatunayan. Ang napapatunay lang ng mga bubong at church magisterium. Kaya, Katoliko kayo na Romano. You think like Romans, not like the Filipinos. Following the will of the Filipinos. You are even anti-legal. Destroying the law, the will of the Filipino, following the law of Romans. Especially the church magisterium. And even the spiritual law of God, because there is only one Spirit who teaches us, the Father teaching us with the Holy Spirit of God in our hearts. Sa puso tumatawag sa puso at nanahan siya sa ating puso para maging banal ang puso natin at pananahan niya. Ayaw niya tumitira sa pusong mga sinungaling. Nagkamali tayo, pinatawa tayo ng dugo ni Jesu Cristo. Kaya may Espiritu tayo ni Cristo nanahan sa ating puso na walang laman ngayon. Nakaupo na sa langit. Ang Espiritu na walang laman, hindi makapanirahan sa Kristo sa ating puso kung laman siya. Katulad ng ating laman na ating makikita. So, yun ang kaharian, yun ang ibig sabihin ng iglesia. Ang basihan, yung inipon ng Espiritu Santo na kanyang aklat na nagkalat. Marami ng basis sinasabi ko sa inyo lang. Yan. Sa mga Katoliko. Tuloy natin. Wala akong nabasa eh. Puro lang kayo claim. Puro lang kayo claim. Anong claim ko? Si Soriano, nagparesto? Anong basihan mo? Kasalanan ba? Sin ba? Legal nga eh. Nagparesto, founder nga eh. O, sino magsabi na illegal yon? Ang batas sa tao, kayo na nasasabi na masama kasi susunod kayo, hindi sa batas sa Pilipinas, sa church magisterium ng mga Romano. Pilipino ang batas mo, RJ. Hindi Romano. Bakit sinusunod ng church magisterium? Sila ba ang sumasakop dito sa Pilipinas? Nadaya kayo. Akala nyo, hindi kayo politically under the Catholic. You are spiritually under the Catholic. With demons are spiritual. Who even control the kings. 17:18 of Revelations. And they live in Rome, which is otherwise known as the ancient Babylon. Spiritually, you are governed in your hearts with the lies of Satan. 18 verse 2 to 4 of Revelations. That is the one, the ancient Babylon is the one controlling the kings of the earth. And Iraq, otherwise known as Babylon, who became Iraq, that is not Babylon. That is not referred by John in his writings, taught by the Holy Spirit of John, who see the visions. Now, who saw the visions? That Babylon, that is historical Babylon, is now Iraq in 19th century. 19th century is Iraq. But that Iraq does not control the kings of the world. There is no history.
But these Romans have historically have the control of the kings of the world in the Middle East. They killed even the kings. They punished the kings who do not obey them. Even the emperors are subject to the kings. Today, it was imitated, ginagaya ng mga Katolikong Pope na sila daw ay mas dakila ka sa mga hari. Totoo yan. Makita nyo sa YouTube at saka ang Pope, unang panahon at hanggang ngayon, mas nangingibabaw ka sa hari. Iba sa Patriarch, sa Orthodox Christian. Katubas sila Pope, pero hindi lang sila mangingibabaw sa politika. Secularly, the secular kings must be above them. As taught by Paul, in his writing taught by God in the heart of Paul, in 13 verse 1 to 5, 1 to 7. Magpakailalim ka sa batas, sumunod ka sa batas. Sabi na. Anong ginawa ng mga Pope sa mga influensya ng Romano dito sa Pilipinas? Influenced by the Pope. Catechetically, based on catechism. Huwag tayo sumunod sa gobyerno, huwag tayo maparesto. Ang gobyerno nagsabi, anong gusto nyo? Masunod kayo? Ano kayo batas? Saan mabawas sa batas na ang religious belief mo, lalo na catechetical, mangibabaw sa gobyerno? Doon ka na pupunta sa Roma kung gusto nyo. Huwag mo idamay ang Pilipino dito, mga rebelde katulad nyo. Ang sabi na susundin nyo, ayaw nyo sumunod, anong gusto nyo? Ay anti-God kayo. Anti-evangelical God. Anti-God. Anti-evangelical talaga kayo. Kasi ebanghelyo yun, sulat ni Pablo. Hindi yan katekismo. Ang ebanghelyo ng Katoliko, Paul Gospel, Matthew, Luke, Mark, and John. Sabi na ni Kristo mismo, 16:15 ng Marcos, tayo yung mag-aral ng ebanghelyo. Tuturuan kayo ng Espiritu Santo na tanggap nila. Yung sulat ni Marco at John at ni Matthew at saka ni Lucas na hindi apostol pareho, dalawa lang apostol, si Matthew at si John lang, hindi pa yun nakatanggap sila ng Espiritu ng turo pa si Kristo. Hindi pa natanggap ang ebanghelyo. Yun po ituro lang ni Kristo nung unang panahon na nangangaral pa siya, na wala pa, hindi pa natanggap ng apostol ang Espiritu sa kanila para mangaral. Para mangaral. At ngayon, sa buong mundo, ang kailang aral sa apostol na hindi mga theologians ang nanghari sa buong mundo ngayon. Nabasa natin 5 billion barrels sa world market. Yung aklat, Biblia ang tawag ng Katoliko at Protestante. Ang second is Sancho, 2 billion. At ang katekismo, hindi nakapasok sa world market. Hindi kasi ito aklat ang gusto kumakalat sa buong mundo. At meron silang Biblia, decoration lang. Mapakunyari, plastic. Para sabihin, makabiblia kami. Hindi Biblia ka lang, tuturo na eh. Kung maunawaan nyo ito, basahin ito, pag unawa ito, kumplituhin nyo. Magkaiba talaga sa ito mababaw based on philosophy. Ang maganda lang dito, English, maganda yung pagka-English. Ito, wrong grammar. Ito, simple English, wrong grammar pa. Ang aklat ng Diyos. King James and New Testament. King James at Jewel Reed's version. Sa English. Ito, maganda. Pero wala itong kwenta sa batas ng tao. Mas mahirap ang English ang batas sa tao. No long crement. Kung magamit pa kami ng Latin pag may sinasabi pa nga doon na metal printing plate. Ganoon kami na mag-explain ng justice. We have to serve justice. Justice delayed is justice denied. We impose the will of God and the will to enforce justice, not to defeat, but to implement and enforce. Simple English pero maganda pakinggan kasi Lucas eh. We're speaking about the will, not about the philosophical logic, theoretical and academic kayo. Kami about the will. That's why I apply the legal also to implement the will of God, to ascertain, to study the will of God. Not my will, God's will. Like the Filipino, the will of the Filipino, the will of the general Filipino, not the individual Filipino. We interpret the will, and the will of the Filipino nation is to register. And God said, you follow the government, do not rebel. And there is a founder, Soriano, according to, not God, sorry, to the Filipino people. That is their law, followed by Soriano.
He is law-abiding. That is legal, not illegal. That is not even a sin. Because sin is going against the teaching of the Holy Spirit, the will of the Holy Spirit. God said, you follow the government, not the rebels, but the kings, and those instituted by the government as will by the Filipino, as good for them, but unholy in the eyes of God. Because God is not, hindi agad-agad daw sunod sa, ito matara. Hindi, dandahan. You seek first. Kung gusto mo totoo doon sa kaharian ng Diyos, magturo ang Espiritu Santo. Kung maunawaan mo ang kaharian ng Diyos, hindi mo makita, nandyan sa iyo. Kung maniwala ka lang, maghari sa iyo ang Diyos sa iyong puso. Nakita mo ba ang puso mo? Hindi rin. Ang laman na yung puso, hindi rin. Spiritually. Hindi mo nga nalalaman ng Espiritu kasi yung puso eh. No? Ang Espiritu natin nanahan sa ating puso. Masama at mabuti. Kaya kailangan natin kasama ang Espiritu Santo at Espiritu ni Cristo. Sa 1 Peter 3 verse 4, basahin nyo. Sabi niya, wala nang mabasa. Hindi nabasa. Binabasa ko nga na sumunod, walang mabasa na magparehistro. Pero anong sabi ng rehistro? Utos ng gobyerno, hindi to utos ng Romano. Ang sabi sa inyo, huwag kayong magparehistro sa gobyerno, huwag kayong magparehistro sumunod sa batas ng gobyerno. Hindi nyo sinasabi na lumabag kayo sa batas. Sabi nyo lang ho yun. Pero sa inyong gawa, doon malalaman kung sumunod sa gobyerno o hindi, sa batas ng Pilipinas o hindi. Pati sa batas sa Diyos, maglalaman sa inyong gawa, sumunod ba kayo o hindi. May basehan pa rin. Titus 1 verse 16 and 1 John 2 verse 1 to 5. Hindi madaya ang gobyerno at ng Pilipino na kingdom of the Filipinos and the kingdom of God. You violate all, the legal and the evangelical. You are a sinner. Soriano did not commit a sin because it is legal in the eyes of the Lord. And God said, you follow. God said follow. And why don't you follow? Because you are evil. You follow the will of Satan, not to register. Can you follow without registering? Can you follow God? Can you follow the government without registering? No way. You did not follow. Objectively speaking, based on your actions, you are rebels and sinners in the kingdom of God. It means that the Holy Spirit of God is not within you. The Spirit of Tontos, Espiritu Tonto ang nanahan sa inyo. Hindi Espiritu Santo. Move on ka na dyan, RJ. Sa legal, hindi mag-succeed dyan. That is awkward. That is only true in the Catholic world. The legal law is different from the spiritual law. Only God can teach us spiritually. No other. Not even Jesus Christ. Jesus Christ is and the apostles are just the messenger of God. The Holy Spirit is from the heart of God who lives within Jesus Christ and all the children of God. We are taught by the Holy Spirit. All the truth from God is taught by the Holy Spirit. See? That truth is about the will. About the will. Not about the miracle of Jesus Christ. That even the books of this, even this world cannot contain. 21 verse 25 of John. It is the will of God. The law of God is complete. See? That will shine our hearts. That will make us correct our hearts. And God is calling to His gospel within our heart. He calls us within our heart with the Holy Spirit who lives within our hearts. 14:17 of the book of John. Now, he said, this is just, when every time he encountered me, he prepared this topic. No, there are many topics that we discussed. This topic, he no registration. He just, parang gusto na ipipilita, no registration. It is the commandment of the government, the Filipino, and you are not doing this commandment. You are doing the commandments of the apostolic magisterium. The Catholic magisterium, not apostolic. Did you call them yourself the apostolic? The apostles are evangelical and you are anti-evangelical. You are catechetical. Again, it is not a sin to register. Because to register is following the law of the government. And God allow it. You follow the rulers. In 13:1-5, 1-7 of the book of Romans.
And even Peter wrote also, taught by the Holy Spirit of God in his heart. 1 Peter 2:13. That you have to follow the rules of the kings in every kingdom where you are, wherever you are, like Filipinos, in these Philippines, you follow for God's sake, as commanded as well by God. You have to follow, not for your mother's sake, not for your girlfriend's sake, for God's sake, you follow. You follow. And the will of the people is legal. And that registration, even the registration and naming the founder as naming the incorporator as the founder, it is legal. That is a jurisdiction of man. God said, you respect that law so that you will not quarrel. See, God is not insistent. Hindi pinamimilitan Diyos para walang away. Sumunod kayo sa gobyerno ng mga legal, hindi mga rebelling gobyerno katulad ng ni RG sa inyo at katulad ng turo ng Church Magisterium ng mga Romano, hindi Pilipino. Alalahanin mo, RJ, mga Katoliko na niyahan kayo sa Pilipinas. Lilipat na kayo doon sa Italy, sa Romano. Especially sa Romano. Doon na lang kayo. Kung ayaw masunod sa gobyerno dito, masama ang doktrina nyo eh. Masama ang influensya nyo. Influensya nyo sa tanas yan. Kayo na-influensyan. Nadaya kayo, evangelical, anti-legal kayo. Ang Diyos ay evangelical, ang mga Pilipino ay legal. Legal ang mga Pilipino. Hindi katulad nyo na anti-legal. Masama kayo, not law-abiding of the legal law, not law-abiding about the evangelical law. Who are you? You are anti-evangelical. You are influenced by Satan. Diyan malalaman sa gawa. Hindi kailangan na, saan mabasa nagsinungaling ka? Oh? Hindi mabasa talaga. Pero mababasa na sa mamagitan ng yung gawa. Pati sa batas natin, gawa tayo ba siya eh? Sabi mo, hindi ka lang rape. Ikaw nga nag-rape eh. Nakita ka nga eh. Hindi ka pamatay. Ikaw nga nakita eh. Duguan. Tapos may dala-dala kang baril. Ikaw pamatay. Malaman sa gawa. Action speaks louder than words. Malagan sa gawa, hindi sa salita. Action ang gawa ay malakas magsalita, ay malakas kaysa salita. Doon ang husga natin, hukom natin, evangelically sa kanilang ginagawa. Kung sinusunod ba ang ebanghelyo na sumunod sa gobyerno, ang mga Katoliko? Tanong ko sa iyo, sumusunod ba ang gobyerno, ang mga Katoliko sa gobyerno, na sumunod ba? O, paano ba sunod ang gobyerno? Pagparaiso, sa gobyerno ba yung utos? Anong ginawa na? Hindi sumunod sa gobyerno na tao, na Pilipino. Sa gobyerno sila sa Roma. At hindi rin susunod sa ebanghelyo ng Diyos, ng turo ng Espiritu sa atin, na tumatawag sa atin sa ebanghelyo. Kalaban nila. Toxic sila sa Espiritu Santo. Ang kanilang kulay, nahayag ngayon. Matagal na nahayag eh. Ayaw nang maniwala sa turo ng Diyos. Nagpabiktima pa rin kayo, kaya gusto nyo, alalahanin nyo, mabait si RG sa inyo. Mabait, pero wala sa kabaitan ang dahilan para maligtas. Sa katotohanan, yun ang mabait sa Diyos. Katotohanan tayo maligtas, hindi sa, wala ka mabasa, sa kabaitan, wala. Sa ebanghelyo ng turo ng Espiritu Santo. Yun ang magligtas. Pag rebelde ka, wala, hindi ka maligtas. Papagalitan ka Diyos, doon ilagay sa gatang apoy kung saan may punishment. Kaya, ganun dapat kayo mag-isip. Sinasabi ko na. Ituloy natin. Puro lang wrong interpretation nyo sa Romans chapter 13. At Sabi ng wrong interpretation. That is not wrong interpretation. Tanungin mo ang abogado mo, RJ. Sakit mo yan eh. Nabiktima ka yan sa theology. Sinasabi na sumusunod kayo sa gobyerno, pailalim kayo. Kayo ba napailalim? Tanong ko sa inyo, sino sabi sa inyo huwag magpailalim? Kung sabi nyo napailalim kayo, nakita ba siyang gawa napailalim kayo? Hanggang ngayon, kulurong pa rin kayo. Requirement sa gobyerno ng Pilipinas magparehisto, hindi sa gobyerno ng Israel. Diyan ka nakatira ngayon bilang Pilipino sa Pilipinas, hindi ka sa Israel. Hanggang ngayon, wala pang ganung batas sa Israel. Ginagaya nyo, pati sa Roman, walang batas ganun. Ang gusto lang nila, Roman Catholic Church. Hindi rehisto. Pero ito sa Pilipinas, rehisto. Yun ang kalooban ng mga tao. Hindi kalooban ng Israelita, hindi kalooban ng mga Romano. Kalooban natin sa Pilipinas, dito ka nakatira, Pilipino ka. You are not under the Roman law. Para kang naligaw dito sa Pilipinas eh. Para kang alien. Mga Katoliko dito sa Pilipinas, alien eh. Sunod-sunuran sa Church Magisterium, nagpauto-uto kayo. Sila daw mag-interpreta. Doon natin nalaman na, hindi sila mag-interpreta. Ang magtuturo sa mga propeta at apostol, nagturo na siya ang nag-interpreta. Lalo na kaya tayo na hindi propeta. Sila na propeta at mga apostol, nag-interpreta ang Diyos. May
may magpa-interpreta na hindi apostol? Sino mas nakila? Ang apostol at ang propeta? Ang mag-interpreta ngayon sila? Oh? Wala na apostol ngayon, wala na propeta. Sino mag-interpreta sila? No, ulitin ko ha. Sila nga ng mga apostol at mga propeta sa Israelita, may nag-interpreta. Hindi tao, hindi ang Diyos mismo, Espiritu Santo. Binabasa ko ng talata. Ngayon, mag-interpreta ngayon, hindi apostol, hindi propeta. Ano yon? Ang propeta, nag-interpreta sa kanila ang Espiritu, ang Diyos na ginagabayan ng Espiritu Santo sa kanila. Kayo pa ngayon magturo na hindi propeta, apostol, bubo. Anong logic doon? Wala na sila ngayon, wala apostol. Tuturuan tayo ng church magisterium. Saan sila magturo? Sa seminary, hindi sa puso. Mga teacher na doon sa seminary, sa panlabas, tinuturuan ng narinig ng mga tainga maturo nila na theology, mga sakto na tao. Pero ito, ang Espiritu Santo ngayon nakapag-usap sa akin. Sulo tayo ng Espiritu Santo. Siya ang Ama naghari sa pamagitan ng Espiritu Santo. Naghari na sa ating puso. Ngayon, pagkarian ba ng tao? Ang Ama pa natin. Pinanganak pa tayo sa Espiritu Santo, pinanganak pa tayo ng Church Magisterium ng Espiritu Santo. No way. Ang Ama lang, ayon sa kalooban naman, tinatawag tayo ng Ama sa Ebanghelyo. Hindi sa katekismo. Sabi ng Katolik, we have the apostolic succession. Succession, sa sinuturo ng succession? Wala. Hindi ang mga apostol ito nag-trace sa atin ngayon. Hindi rin propeta. Ang nagbigay ng aklat, ang Diyos sa pagitan ng kanyang Espiritu na lahat sa buong mundo ngayon. Wala na apostol, wala physically ang mga propeta. Ang Diyos, hindi tao, hindi mga propeta, apostol, hindi rin si Kristo, ang naglahat sa atin para sa buong mundo, sa kanyang aklat. At tinuturuan tayo para unawain ang kanyang aklat. Walang mga propeta ngayon, wala apostol, kahit meron pa o hindi, dito sa Pilipinas, lalo na hindi ba sila marunong magtagalog. English na ngayon. Ang Espiritu ng Diyos, inclusive, during their times and to the last generation. Palagi ang Espiritu Santo nag-interpreta. Hindi ma-interpreta ng tao at anghel. Ang kalaliman ng Diyos. Sinasabi yan sa 1 Corinto chapter 2 verse 9 to 16. Ang Espiritu Santo ang tagaturo sa atin. Hindi tao. Ang representative ng Espiritu Santo ang kanilang Espiritu na nanahan sa ating puso. Nanahan pa nga eh. Papel, ipal ka. Representative ng Diyos ay Santo Papa sa Roma. Lumang alamat yan eh. Bumili dati hanggang ngayon sa Pilipinas, binibili ng Argesinio at lahat ng Libatista, mga pare, mga pare-parean. Hindi pare sila yan. Walang pare nagturo ng katekismo sa panahon ng mga apostol. Walang bispo nagturo ng bispo. Sabi nila, turuan in the future daw. Yung susi ng kaharian ng Diyos. Sila daw, kinigyan ng susi. Ano yung susi nun? Sino mabigay ng susi? May Espiritu Santo na tayo. Si Kristo ang nabigay ng susi. Nakalaman sa pamagitan ng Espiritu Santo. Para mapasok tayo sa Diyos. Ang Espiritu Santo ang dahilan kaya nagkaroon tayo ng kaharian ng Diyos sa ating puso. Susi. Ano yung susi? Papa sa Roma, dinadaya kayo. Mag-ingat kayo. Baka inyong liwanag ay kadiliman. Sinasabi ko na may talata. Baka inyong totoo kasinungalingan. Kabaliktaran lahat. Kabaliktaran lahat sa utos ng Diyos, sa gusto ng Diyos. Ang tuturo ng mga Katoliko. Itong libro na masikat, Church Magisterium. Magisterium pa church na. Magisterium lang. Kayo lang, kahit anong magisterium, gago to, bubo to. Ang karunungan ng mundo ito ay kabubuhan sa Diyos. 1 Corinthians 3:19. Hindi nyo kami madala AJ kasi ito na laman ng aming puso. At naninilahan pa ang Espiritu ng Diyos sa aming puso, hindi Espiritu mo. Hindi mo kami pag-umari. Kahit girlfriend namin, hindi nyo may-ari sa aming puso. Ganun na talaga kami, evangelical, kaya katulad kami ng apostol at mga propeta. Kayo nag-iba. Sa demonyo kayo. Kasi ang mga apostol sa Diyos, hindi mo matutulan yan. At mga propeta. Sa Diyos sila, totoong Diyos. Kayo, nakunyari lang. Si Satanas, Diyos din sa mundong ito. Ang turo niya, katekismo, hindi ebanghelyo. Mahalata na lalo. Madiin kayo lalo. 2 Corinthians 4 verse 4. Sabi mo, hindi kami nagano'n. Sabi mo lang yun. Sabi ko nga, utos eh.
Ang gusto ng gobyerno, i-register at i-founder. O, kalayaan na yun. Hayaan mo sila. Kaya nga magturo ang Espiritu Santo sa kaharian ng Diyos eh. Kasi hindi alam ng kaharian sa labas kung ano ang kaharian ng Diyos. Kaharian ng Diyos tayo papunta. At tatawagin na tayo ng Diyos, maghintay ka, ikaw hanggang ngayon, mamatay ka na lang, huwag sana na physically, ay hindi ka pa rin tinatawag, magsisi ka, Ante. Huwag mong sayangin ang buhay mo dyan. Subukan, huwag mong subukan ang Diyos. Pag namatay ka, goodbye. Kahit iyak ng dugo, hindi makaligtas sa iyong pag-iyak ng dugo ng mga mama mo, anak mo, asawa mo, at sino pang mamahal sa'yo. Wala na, goodbye ka na. Kasi ang Diyos sa'yo nagagalit kaya hindi kalaban mo siya ang Ebanghelyo, naturo ka ng Espiritu Santo na dyan sa puso ng mga anak niya. Tinatawag ka, ayaw mo pa rin. Sa pamagitan ni Evangelo de Cristo. Tinatawag ka eh. Nagtawag sa'yo to. Maaaring hindi, pero sa mga viewer mo, ang mga viewer mo at tatawagin. May talata ako naniwala sa problema na yun, iba na yung karunungan nyo na ikaw paniwalaan. Wala ka ng talata na huwag iparehistro eh. Yung kwento mo, sabi ko, marami ng bisis, wala ka ng talata na hindi iparehistro eh. Hindi ba iparehistro? Sa gobyerno. Saan man talata mo rin? Basta, ang sabi ng Diyos, sumunod ka lang, may talata. Unawain mo, sabi ng Diyos, wala sa masama ang makaunawa. Masama pala walang makaunawa. Daniel 12 verse 10. At saka 2 Timothy 3 verse 7. Hindi na alam ang kalooban ng Diyos ang katotohanan. Ever learning without arriving to the knowledge of truth. Old truth. Evangelical truth. Hindi catechetical truth. That is satanic truth. Against the will of God. Evangelical will of God. Huwag na tayo magbulahan. Nag-legal ako eh. Alam ko paano mag-interpret eh. Basic yan sa legal. Parang ito sa inyo, ano lang to eh. Kahit law student ito, malaman, alam mo ang problema ng law student, kaya walang kubikibo. Waksak siya kung buhay. Walang law student magbasa ng Biblia. Tanong mo sa student, may isang law na abogado na basa ng aklat na nakita ko. Katoliko din. Di Batista din. Pero bubo siya. Hindi na ganamit ang kaalaman. Legal siya. Hindi na nalaman ang legal interpretation. Sayang. Hindi pala lahat ng abogado marunong mag-interpret ng Biblia. Sabi niya, galit siya sa SDA. Naging Katoliko. From Cebu. Ginagamit niya, ni Father Darwin, yung si Katoliko na tawag niyo Father Darwin Litiano. Siya, hindi ko nakalimutan ko na eh. Gusto kong bangitin niya. Bubo talaga itong tao to. Sabi ko, pag kami nagharap noon, tatanungin ko sa legal, kung may legal ba siyang alam. Hindi po nandito na alam mo ang batas. Alam dapat mag-interpreta ka. Legal kung ano ang kagustuhan ng Diyos. Sabi niya, ang Katoliko daw ay na may-ari ng aklat ng Biblia. Sila lang una. Sila una, mali, hindi lang binabasa kasi ang buong katotohanan. Kasi gano'n ang Katoliko eh. Minimorize lang kung gusto lang memorize it para sa debate. Hindi nalaman ang buong katotohanan. Kung binasa sa niya, maniwala yun sa akin. Kasi may aklat pala ang Diyos, sabi ng Diyos. Saliksikin nyo ang aking aklat o aklat ng Panginoon at inyong basahin. Wala sa mga ito ay nagkukulang. Hindi na kailangan ng kasama. Kumpleto ang isang aklat. Isang aklat mo, hindi maraming aklat. Biblia kasi ang maraming aklat sa Greek. At Biblos, isa. Mali po si Pope Serious Collection Book. Ito'y iniipon ang mga nagkakalat sa aking aklat. Nagkakalat ang mga sulat mga apostol. Iniipon. Itong katekismo, hindi naipon to eh. Dito nagkalat. Pati ang Quran, hindi na nagkalat. Hindi aklat ng Diyos yan. Propesya ni Isaiah. At natupad natin sa atin sa Pilipinas from 19th century, sa 4th century sa mga Romano. Yung pinatawag na aklat, aking aklat. Aklat ng Panginoon, hindi lang tao. Ang tao ay hindi man kailanman naging Panginoon. Aklat ng Diyos, Ama ni Kristo. Sabi ni Kristo ang talata pala ay Isaiah 34:16. At sabi ni Kristo na ang Panginoon ay ang kanyang Ama sa langit at sa lupa. 11:25 of the book of Matthew. Kung nabasa yun ng abogado, mayroon pala aklat ng Diyos. At sa 29:18 to 24, mga bingi makarinig ng aklat na yun. Na mga salita ng Diyos, kanyang aklat. Mga bulag makakita, yung walang makaunawa spiritually, sa batas,
sa Douay Rheims King James Version, sa Douay Rheims at saka sa King James Version, Protestant and Catholic versions. Pag nabasa niyo yun, automatic maniwala yun sa akin. Sigurado yun. 101%. Pag binabasa niyo ng mga law student at mga abogado. Alam mo ko bakit hindi sila nag-aral karamihan? Ang tanong ko, isa lang. Ang sagot nila, ito. Sabi ko, bakit hindi ka nagbabasa ng aklat? So, ayaw ko mabasa. Kasi alam natin ang legal profession, magsinungaling kasi. Ang pagsinungaling sa legal profession, tandaan nyo, ang pagsinungaling sa legal profession is legal. Magsinungaling ka, legal ho. Legal po sa legal profession. Legal profession sa legal profession, ang pagsinungaling, yun po ay tawag na legal po yun. Kasi ikaw mag-deny. Deny lang ang trabaho mo. Mag-deny ka, ay hindi ka magawa. Kasi ang pinotektahan sa legal ay yung karapatan ng tao na basta-basta lang pagbintangan. Kaya deny ka, ikaw mismo mag-prove sa korte ng ebidensya. Walang tao, unless proven guilty, you are innocent. Proven guilty in the court, not outside the court. Kasi yun talaga, ikaw pumatay, hindi. Huwag ka umamin na pumatay ka. Ganun turo ng abogado, kaya natatakot sila sa Diyos, sa kanilang puso, natatakot sila. Kaya hindi na siya magbasa. Bubo pa rin. Bubo ka, bakit? The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Fear sa Diyos. Pag namatay ka, hindi ka matakot, ibubulit ka sa impyerno. Pag hindi sumunod sa dagat-dagatang apoy, pag hindi ka sumunod sa Diyos. Ang nauna niyang fear of the Lord is the beginning of wisdom. Hindi si Solomon sa Proverbs 9:10. Hindi po. Ang kanyang tatay na si David. Psalm 111 verse 10. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Dapat mo nang himay-himayin natin kung anong ibig sabihin ng fear of the Lord. Why it is wisdom. Pinaliwanag ni David yan. Sa 111 verse 10. Sabi niya, ang takot sa Panginoon ay umpisa ng karunungan. At saka colon. Hindi semicolon. Ibig sabihin, in-emphasize niya ang ibig sabihin ng fear of the Lord. A good understanding, yung mga unawa, yun po ang sumunod sa utos ng Diyos. Kasi Diyos lang talaga nag-utos sa spiritual na aspect. Naman, may mga legal tayo sa iba't ibang bansa kung saan tayo nasakop. Pero, ang fear of the Lord is the beginning of wisdom, colon, emphasizing that those who have the understanding obey the commandments or the law of God or the will of God. Yun po ang sabihin ng susi. Pag hindi ka sumusunod, hindi ka makapasok sa kaharian. Ang kaharian ng Diyos sa ating puso is spiritually. Sa ating puso. Susunod mo lang. Pag hindi ka nanawala, ay wala ka sa kaharian ng Diyos. Taksil ka. Anti-evangelical ka. Yun po ang ibig sabihin ng fear of the Lord. Ang karunungan, marunong ka. Yun ang karalaman na siya sabi, I will give you the keys sa Matthew 16:16 to 19. Ang yun ang ginagamit palagi ng Katoliko. Mali-mali pa. Tanong mo ang abogado mo. The kingdom of God. I will give you the kingdom of God. Sa langit, sino magbigay? Tao? Galing dito sa Roma? Galing daw kay Kristo? Sabi na, anong karunungan kailangan ang binigay ni Kristo sa kanila? Evangelical, hindi katikismo or katikitical. Tikal yun. Sa Ilonggo, sinungaling. Tikal, sinungaling. Sa Tagalog. Sa Ilonggo, tikal. Katikitikal. Sinungaling, gusto natin ang totoo ng Ebanghelyo ng Diyos. Yun po ang wisdom. Kung matakot ka, you have to keep. You must have the wisdom to obey. You must have the evangelical wisdom to obey the evangelical will or the commandments of God or the law of God. And our basis also of judgment is the evangelical or the gospel. The gospel is the basis of our judgment, not the catechism. By the book alone, catechism, their basis is catechism or judgment. You are wrong because you do not believe the catechism. No, that is not a basis. You are wrong because you do not believe the gospel as my basis. Even Peter, the so-called Pope, teach that there is only one judgment in the kingdom of God. Evangelical judgment. Never Quranic judgment based on Quran or catechetical judgment,
based on catechism from Rome, and Quran is from Arab nations. The evangelical judgment is written by the apostles in their hearts. They shared it and wrote it so that we can read. We share the same knowledge taught by the Holy Spirit to us. And it is God Himself who shared. That is our fellowship with Him, together with Jesus Christ, together with God, with one heart, with a one Holy Spirit of God in our hearts, including the heart of God. That is the true church. The true church, the Spirit is in the church. It is taught by spiritually by the Spirit. There is only one teacher, only the Holy Spirit. There is no human spirit, not even angel spirit. That is another lie again, big lie. That is very sinful, because only God said expressly that only the Holy Spirit will teach all the truth from God. Again, 14:26 of John. Even spoken by our head, Jesus Christ, together with the Holy Spirit. It is the Holy Spirit who teaches us, who teach even Jesus Christ, who is greater than Jesus Christ. 1:4 of John, and John again, 8:28. And even Jesus Christ said that you cannot teach the will of God, that you cannot teach the heart of God about the will of God without the Holy Spirit. Even Jesus Christ told that. That is believed by Jesus Christ. He is the one believed by Jesus Christ and obeyed by Jesus Christ from the Father. And that is written in John 3:34. And my question, who can teach Jesus Christ? The church magisterium, who are they? And where is Jesus Christ right now? In our hearts. Who can teach Jesus Christ? The same also is with the hearts of the apostle. Who can teach the apostle? And Jesus Christ is the first one who preached all the gospel. He is the first one, the King of Israel, who is a preacher of the gospel. Not the non-kings of Rome, who are just theologians. They are not even the kings. Is spiritually. The king appointed by God to us is son, and eventually God is the overall king. 1 Timothy verse 17. 1 Timothy 1 verse 17. Ruling within us in our hearts through the Holy Spirit. That is the kingdom of God that will endure forever. And we even pray in the kingdom of God, our Father who is in heaven, holy be your name, your kingdom come down. Because the kingdom came already to the apostles. That's why they wrote after Jesus Christ's ascension. They are together with the Holy Spirit and together with the Spirit of Christ without the flesh. The flesh and the Spirit of Jesus Christ in heaven, and also He can send the Spirit, including the Father, in our hearts. The spirits of the Father and the Son. Because we cannot receive the Spirit of God without the Spirit of the Son. That's why the name of Jesus Christ is very important. In everything we ask from the Father. Even the Holy Spirit, we ask from the Father. 11:13 can be given in the name of Jesus Christ. That's why you need to be a Christian, not a Muslim, not even a Catholic. The Catholic are not Christians. And 11:35, take heed, mag-ingat kayo. Makinig kayo, baka ang iyong, sa Lucas parang 11:35 ulo, mag-ingat kayo. Baka yung kaliwanag nyo ay kadiliman. Yun ang sabi especially sa Espiritu Santo sa puso ni Hesus Kristo. At hindi yun sinungaling. Totoo yun. Pag hindi ka naniwala, ginawa mo ang Espiritu Santo na sinungaling. Sabi ng Espiritu Santo. Sa 1 John 5 verse 10. At kung ginawa mong sinungaling ang Espiritu Santo, ginawa mong sinungaling ang Diyos mismo. Kasi ang Espiritu Santo galing sa puso, nanahan sa puso ng Diyos at nanahan din sa atin. Na-extend sa mundo, your will be done on earth as it in heaven. Galing sa langit. Hindi galing sa Roma. Hindi galing sa seminaryo. Ang kagustuhan, ang kalooban ng Diyos, galing sa langit.
Kasi ang Diyos, ang kanyang puso na nirahan sa kanya, sa langit siya. Wala siya sa Roma. Our Father in Rome, no. Our Father in heaven. Yun ang totoong Ama. Nadaya naman kayo. Makaparehan daya ni Satanas. Kasi, alam nyo, pagkatapos ng mga apostol, humula nagsabi si Pablo, ang Espiritu nagsabi sa kanya. Kaya sinusulat ni Lucas, na-capture niya. Sabi niya, hindi si Pablo ang nagsabi. Nakasulat lang kay Lucas. Matanong kasi sa Lucas, kagustuhan ng Diyos yun. Para paniwalaan na hindi pala pa sa Israel, meron palang mga hindi Israelita na sumusulat, si Lucas. At siya pa ibanghelista. Doctor, physician by profession. Sa 16 verse 10 of Acts. Sa Douay Rheims at saka King James Version. Tamang translation from Greek. Sabi ni Pablo sa kanyang sulat sa 20 ng Acts verse verse 28 to 30 na pagkatapos ng mga apostol may ibang mga tao magturo na hindi apostol ng mga doktrina, hindi galing sa apostol, kaya silang katuparan. Bakit? Sila nagsasabi na we are apostolic church, Catholic Apostolic Church. Silang katuparan yun. Mula noon. Halata, silang katuparan. So, alam natin, puro kasinungalingan talaga. Hindi lang halata. Kaplastikan, hipokrito, ang nagturo sa kanila ang aban ng Diablo. 43 to 47 of Book of John 8. At sabi rin sa 1 Timothy 4 verse 1 to 2. Tinuturuan siya ng instruction o doktrina o batas ng mga demonyo. Pareho ang kahulugan. Doktrina, tama, sa English translation pang Greek. Pero ang doktrina, yun po instruction. Isundin mo ang kalooban ng mga demonyo. Yung instruction, paggawa sa'yo, kalooban ng demonyo. Para sabihin na siya, sino sabi na, yung instruction, huwag kang mag-play words, sa legal, ganun pa palawanan nun. Basta, ano ba talaga ibig sabihin nun? Ang tanong ko naman, bakit hindi ba yun kahulugan? Kung hindi, ano pahulugan mo sa inyo? Kung di ba yung kalooban na sa ang doktrina na instruction sa English, instruction, yung susundin. Doctrine or law, will of Satan. Pareho will, kagustuhan niya lahat. Pasunod sa'yo. Yan ang batas niya, yung kagustuhan niya. Anti-evangelical, against the gospel. Maraming talata na sinasabi ko na kanina. At, time check, 1 minute and 32 minutes. 1 minute, 1 hour pala and 32 minutes. Nag-exceed na tayo sa 1:30. So, tapusin muna natin ito ngayon. This is part 9 of our third live discussion with RJ Senyo in his streaming. Ako pumapasok sa kanya. Kasi magalang sa kausap eh. Ito pinaka-sensible sa lahat ng debatista. Kaya kinakatukutan ng mga debatista, puro, kahit Katoliko, takot dito kay RJ Senyo eh. Takot dito si Jando, mga pare, iba to si RJ Senyo. Mas maganda ang research niya. May ano siya, may ano siya, halatang hindi siya sunod-sunuran sa mga Katoliko. Ang gusto niya, parang ganun lang. Ito sasabihin talaga niya, ganun. Ang mga Katoliko, parang sa mga debatista, parang scripted. Pare-pareho ang doktrina. Pare-pareho magpagdepensa. Pero ito siya, parang gumagamit siya ng research na gusto-gusto niya na ito. Mas gusto ko kasi ganun, para at least, totoo ka sa sabi mo. Hindi ka uto-uto sa mga church magisterium. Pero uto-uto po rin siya dito. Kaya siya ang pinakamagaling sa debatista. Napasok ko na si Jando. Sabi ko, history. Ano man history? History pa lang, basic question pa lang. Sabi na referensya. Ano sa referensya? Sino sabi? Ang nagturo sa atin ang espiritu ng Diyos mismo. Sino sabi sa inyo na gamit ang history na modern history? Ang aklat ng Diyos base sa kanyang kalooban. Yun ang kompleto. Bakit kailangan mo ng... Ano ba kailangan? Yun ang tama lang. Yun ang matter of faith. Yun ang measure of faith lang. Ba't wag mong dagdag? Diyos ka ba? Magdagdag sa kanyang karyan? Hindi ka Diyos. We have the unlimited faith. Romans 12 verse 3. Tulad nila ni maraming beses, 2 beses kami nagbangayan eh. Pati sa aklat. Aklat ng hayop yun. Hanggang magpakita nyo ka dyan doon ba? Aklat ng hayop. Iba ang interpretation na. Hindi aklat ng hayop yun.
Sa buong mundo yun. Sa pati hintil, sa Isaiah, sa contextual, at saka sa whole book of Isaiah. Sa yung pagtawag ng Diyos, may hula doon, patawagin tayo. Sa 41 verse 4 of Isaiah pa rin. Ha? Anong pagtawag ng Diyos na hula na Ebanghelyo pala? Ang pagtawag pala ang Diyos sa ating puso sa pagitan ng Espiritu Santo. Base sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 13 to 15. Espiritu ang tutawag sa atin, katulad ng mga apostol at mga propeta sa Israel. Tinatawag din sila sa Ebanghelyo, ng Espiritu Santo sa kanilang puso. Na rin. Sabi niya, wala daw. Wala na mababasa. Wala daw rehistro. Wala talagang rehistro, pero nababasa na sumunod sa Diyos, makita sa gawa. Sumusunod ba kayo sa magparehistro o hindi? Ano ba pagsunod sa Diyos? Pag hindi pagparehistro o parehistro? Kayo hindi nagparehistro, sumusunod ba kayo sa Diyos? Ang gusto ng tao iparehistro. Legal sa bansang Pilipinas. Ang susunod nyo, ang Church Magisterium, taga Roma. Sino ba talaga, saan ba talaga kayo, RJ? Tapadpad kayo dito sa Pilipinas. Gusto nyo pala sa Romano, doon kayo sa Romano. Ang batas na susunod nyo, doon na kayo. Huwag kayong magugulo dito sa, ginugulo niya ang batas ng Pilipino, ginugulo niya pa ang Ebanghelyo. Nakasulat sa Galatians 1:6-9. Word for word, magandang balita para madali nyo maintindihan. Manggugulo kayo sa Ebanghelyo. Ha? Yung pang aklat nyo magandang balita pa. Or good news sa English, manggugulo kayo. Talaga naman, manggugulo kayo sa tao, ginugulo niya ang kailang puso na kailangan naman matanggap ang Espiritu Santo. Tapos ayaw niya patanggap ang Espiritu Santo. Ha? Ayaw niya patanggap? Para pandaya ninyo? Turo ng Espiritu Santo, kuntahin nyo pa. Sino kayo? Bang pati magulang nyo, ganun ba kayo pinalaki? Kasi ang mga magulang kasi may responsibility. Accountable ang mga magulang. Kahit sino, basta iniba ang mga doktrina. Sa kanang anak lalo na. Sa Galatians. Sa Ephesians 6 verse 4. At saka sa Matthew 18 verse 2 to 4. Ang mga bata kailangan wag nating pahayaang ni Satanas, matukso ni Satanas. Tayong mga magulang mag-responsable, makatanggap tayo ng Espiritu Santo. Tayo maging protector. Hindi kailangan ng pare. Hindi kailangan ng safety. Kailangan na sila hindi kailangan ng safety at mga pare. Kailangan na natin ang mga mangangaral ngayon basta Ebanghelyo. Pag hindi mo na unawa, magtanong ka sa mangangaral. At ikaw rin may obligasyon na alamin mo kung totoo ba ang sinasabi at hindi. Alamin mo talaga kung totoo ba. Kahit mga unang panahon, mga apostol, sa 1711 ng gawa, scripture talaga sisunod na. Scripture pa kasi ng unang panahon, handwritten pa ngayon ay printed na. Scripture. Sa lang binabasa na wala pa talata. Sila sa lexical talaga na. Hindi po katekismo. Wala pa po ito ng unang panahon. May iglesia na sa Thessalonica at saka sa Berea. Yung talata na sa Acts 17:11, mahalaga ho yun. Para malaman nyo, scriptura pala at kailanman hindi ito scriptura. Sila sa lexical ng unang panahon. Walang ibang aklat ito. Yung scriptura na napaloob na sa aklat ng Panginoon. May iglesia na sa Berea at Thessalonica. Sorry kasi milestone ako. Para akong lasay, bulol-bulol kasi ako. Nakahula naman sa Isaiah 32 verse 1 to 5. Mga bulol-bulol, mga aral, mga humusga, umahatol, pati angel, pati mga tao, katulad ni RG Senyo. Natulan natin siya na anti-evangelical at anti-legal. Siya ay pro-catechist, Church Magisterium. Kasi ang turo ng catechist ng Church Magisterium hindi Ebanghelyo. Hindi yun ang tuturo ko yung scriptura. Hindi ito scriptura. Ang totoong church, naghanap sa mga aklat na tuturo ng mga apostol, nagpasiyan ang mga Holy Scripture. Hindi catechism, hindi rin Quran. At sinusulat mga banal na Espiritu Santo sa pamagitan ng Espiritu Santo. Kaya sila banal na Espiritu Santo. Nanahan sa kanilang puso. Specific yun kasi sabihin ko sa puso kasi talagang sa puso naghari ang Diyos. Mga tao na ang pati angel tinitingnan ng unang panahon ng mga apostol kasi
alam nila na nandyan sa kanila ang Espiritu Santo ng Diyos at tumatawag sila ng Diyos sa Ama pa. Ama ang tawag na sa Diyos. Nanahan ang Espiritu Santo ng Ama sa mga tao, hindi sa mga anghel, na tinatawag ng Diyos sa kanyang ebanghelyo. At ito si Adjisinyo, hindi siya tinatawag sa Diyos. Never siya tinatawag ng Diyos. At susunod na paksa, pag nag-open ako pagkatapos ito, patunayan ko na ang mga Katoliko hindi tinatawag ng Diyos sa ebanghelyo. Kasi hanggang ngayon, harap-harapan, you are living with this, hindi tayo makikinig sa kalang salita na sila totoo. Kasi alam natin sila, katikismo sila. Ang kaharian ng Diyos ay ebanghelyo. The Gospel of the Kingdom of God. 1:14 of the Book of Mark. Nahanin mo, may iglesia na unang panahon. Ang basehan na yung scripture na ngayon ay napakasakop na sa aklat ng Diyos na inulaan ni Isaiah. Sulat ng mga propeta at mga apostol. Nakasulat din sa Pedro, kay Peter, 2 Peter 3 verse 1 to 2. Be mindful of the words of the prophets and the commandments of the apostles. Commandments, law of the apostles. Not the catechetical law or sacramental law, like Eucharist. That is based from Last Supper, and they fall in line. Hindi tinapay ka na totoo. Laruan lang yun. Pag kinain mo, hindi ka makain. Pag nilagay mo dito sa dila mo, hindi makaabot sa lambunan. Tunaw na. Dati akong Katoliko. Salamat sa Diyos, tinatawag din ako. Kahit Katoliko ako, tinatawag pa rin ako ng Diyos. Parit sa gobyerno ngayon, founder, mamali pa rin. Tatawagin na ng Diyos yan. Balang araw, pag hindi na Katoliko nag-ari dito, malilipat yan. Papalitan na ko. Ang Katoliko ay, sabi ni Rizal, education is the is the hope of the youth. Ano? Education is the hope of the youth. Tama ba? Nakabalin yata ko. Education is the hope of the nation. Sa mga youth. Ang ibig sabihin ng Rizal yun, ano yun? Tawag nito? Biblical education. Kasi wala sa education eh. Walang pag-asa. Punta pa sa Katoliko eh. Kaya ang inulimitan na rin na airpulverismo, naglarawan ng kasamaan ng Katoliko dito sa Pilipinas. That is a religious and political novel. Ang nulimitan na rin. Kasi sa page 72 sa English translation, sinabi ni Rizal that there is no slightest mention of the purgatory. Maliban na kung ikaw ay mas matalino pa kay Rizal. Katulad ni RJ. Yun ang diwa ng mga demonyo, mayabang. Do not go beyond what is written. Kasi kayabangan mo yun. Sa 1 Corinthians 4 verse 6. At ang mga apostol ng unang panahon, at ang ngayon, sa atin ngayon, panoorin tayo ng mga anghel kahit hindi tayo apostol. Base sa 1 Corinthians 4 verse 9. Kat tayo sa anghel sa langit. Yung mga demonyo, mga Katoliko, wala yan. Tinasabi kong totoo. Kasi makikita sa gawa. Sabi ng Diyos, gaan nyo sa gawa. Ang pasya natin, evangelical. Hanggang ngayon, catechetical pa rin sila. At mabuhay tayo sa Ebanghelyos. At manahan, makipagdebate sa Ebanghelyo. Philippians 1:27. Sila nabuhay sa katekismo, nakipagdebate sa katekismo. Magkaiba ang kulay ni Ebanghelyo ng mga Kristiyano at mga Katoliko. Pati puso natin at puso nila magkaiba. Makamundo sila. Si Satanas ang Diyos ng mundong ito. 2 Corinthians 4 verse 4 na pumipigil sa Ebanghelyo ng Espiritu Santo ni Kristo at ng Diyos at ng mga Kristiyano, mga anak ng Diyos. Parehong talata sa 2 Corinthians 4 verse 4. So, itapusin muna natin. Salamat sa Ama sa iyong evangelical wisdom to guide us evangelically, to your Holy Spirit teaching us and guiding us, leading us to obey your will, guiding us also. Romans 8 verse 2 to 4 2 to 4 up to 14. Samahan kami ng yung Espiritu sa aming puso. Naghari ka sa amin, hindi ang mga taong church magisterium, naghari sa puso ni ang kasinungalingan sa puso ni Adjisinyo at sa lahat ng mga Katoliko at mga pare na hindi totoo, mga obispo na hindi totoo, mga Santo Papa na hindi Santo Papa.
ingatan nyo, baka ang liwanag ay madilim pala. Yun ang talaga. Doon kayo nadaya. Ang liwanag, madilim pala. Posible pala. Totoo yun. Akala nyo liwanag, madilim pala. Delusion na tao doon. Sa 2 Thessalonians 2 verse 9 to 12. Walang hanggang pasasalamat at papuri, Ama, sa iyong karunungan na ituturo mo sa amin sa pamagitan ng Espiritu Santo, hindi sa pamagitan ng church, magisterium, mga tao at mga angel. Salamat, Ama, ikaw ang aming guro. Sa iyong kalooban na banal. Nakahula sa Proverbs, John 6 verse 44 to 45. Salamat, Ama. Hula ni Kristo na may Espiritu Santo nagsabi sa atin, galing sa Ama, na ikaw pala ang magtuturo sa lahat ng mga tao. Pati dapat sa church magisterium, may aklat sila, pero nilalabanan na katulad ni Satanas. At na-influensya si RJ, akala mabait, hindi kabaitan ng tao makapagligtas sa iyo, kundi ang Ebanghelyo ng Diyos na turo ng Espiritu Santo na hindi turo ng tao. Nangangaral din sila. Ang isa lang mangaral dito, ang Diyos mismo sa kanyang karya. Siya ang talaga ang may batas na spiritual law. Speaking of the spiritual law, it is the law of the Spirit. Not of the angels, not of the human spirit. Only one is the origin of that law. Teach as a teacher. The Holy Spirit will teach us all that truth from God. Again, 14:26 of the book of John. Salamat, Ama. Patawarin mo kami sa aming kasalanan. At, Ama, maawa ko po sa amin. Lalo na sa aming laman na mahina. The spirit is willing, but the flesh is very weak. Baka matukso kami ng demonyo. Hindi susunod ang gusto mo, mapunta kami sa impero. Tulungan mo kami. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Jesu Cristo. The spirit is willing, but the flesh is weak. 26:41 of the book of Matthew. Palagi mo kami samahan, Ama, na mabuhay kami na mabuhay kami na evangelical life. We live, we believe, we do. We put into our lives your evangelical doctrine because your Holy Spirit is part of our life. In our hearts, in our hearts, and we are the part of the Holy Spirit. And you ruled us, Father, our life evangelically. Not categorically, not Quranically, not legally, not philosophically. You rule our life evangelically with your Holy Spirit, with your evangelical Holy Spirit in our heart. Thank you, Father, in the name of Jesus Christ. Thank you. With the help of the Spirit of Jesus Christ in us, in our hearts also. Thank you, Father. That is all that we can do to compensate, just saying thank you, Father. Thanks for that grace. Again, thank you for watching. Again, and the next part is gonna be chapter 10 of this third live streaming of RJ Senyo. But again, I have to remind you that this video is already downloaded, the full version without my commentaries. Thank you. See you in the next video. Part 10 already, because this is part 9.